May nakita ko isang video. Hindi ko maaaring i-play dito kasi laptop lang, kulang yung gamit natin, no? May isang video sa sona ng Pangulo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinasabi ang Pogo ay maganda. Malinis ang Pogo, mga kababayan. Sabi ni Yaya Ning, shout out Pilipinas. Shout out po sa iyo, Yaya Ning, diyan sa Cayman Islands. Napanood nyo na po ba yon? Sabi ng dating Pangulo, Rodrigo Duterte, na malinis ang Pogo. Kung makikita nyo po sa sona ng ating Pangulo ngayon, no? Ramdam mo yung galit eh. Ramdam mo yung pakikinig niya sa taong bayan, mga bossing. Ano sabi? Yan ba malinis? Makakakita ka ng mga tinotorture, mga mamamayan o mga Chino na may mga latay, may mga kung ano-anong hataw sa likod. Di ba? Makakakita ka nung love scam doon sa loob ng mga Pogo na yan. Sabi ng ating Pangulo, nararapat ihinto ito. 5 buwan ang ibibigay namin sa inyo. Tapos na. Para mahuli lang yung mga mahuli lang yung tawag dito, mga yan, mga kababayan, mga nasa likod ng Pogo. Nakita nyo yung dalawang Pangulo sa pagkakaiba, which is nakita naman po natin, natunghayan naman natin mga kababayan, kung sino ang nagsasabi ng totoo. Totoo ba na malinis ang Pogo? Ayan ho yung mga nakikita natin. Mga patunay po, meron pa nga mga firing range sa loob. Sabi ni Ezekiel Mangaron, shout out mo naman kami Mark, Maragusan, Davao de Oro. O tingnan nyo mga taga Davao po, ginugusto ang ating channel kahit tayo po ay makagobyerno, sumusuporta sa gobyerno. Kaya hindi ho ako naniniwala na buong Davao nakasuporta sa mga Duterte, lalo't lalo po makita ganito yung pagkakaiba. Dating Pangulo, sinasabi malinis, maayos ang Pogo, pero natunghayan po natin mga kababayan, wala po. Ginagawa tayong katatawanan ng ibang bansa dahil dito sa mga Pogo na ito. Kaya po lalo talagang lumalakas ang suporta, no, ng mamamayang Pilipino. At take note mga bossing, kung makikita nyo po ang social media, bumabaha mga kababayan. Bumabaha ng papuri sa Pangulo. Lalo na po yung mga kapatid natin na mga kakamping. Kung makita nyo yung mga komento nila. Unang nasa itaas, nakalagay doon, grabe naman kayo gumawa ng video. Pineke nyo na nga, hindi nyo pa ginalingan. O, yun yung pulburon video. Number 2, isang ka pa, tinayuan ang West Philippine Sea. Tinindigan ang West Philippine Sea. Number 2 po yun. At pangatlo, mga kababayan, eto, linilista ng mga kakamping. Hindi na po galing yan sa government supporters at sa loyalista. Mga kakamping na po. At pangatlo, ban ang lahat ng Pogo. Ikinatuwa po ng sambayan ng Pilipino. Ito po yung sinasabi natin na talagang hangad ng Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng unity, mga bossing. Pagkakaisa po, simulat sa pool naman po mga kababayan. No? Noong panahon pa lang ng eleksyon, mga bossing, yan na ang isinisigaw ng Pangulo. Ang problema, yung ka-unite natin dati, sila pa po ang naging kumbaga, sila pa po ang unang nanira sa ating Pangulo. Sila pa po yung nagpa-komplikado sa sitwasyon. Imbis na sila yung dapat, eto, pati yung mga kakamping, okay na sa Pangulo. Nagkakaisa na. Di ba? Pero sila pa ho yung nanguna, mga kababayan. Siguro po, napapansin at ramdam na nila, nako, etong gobyerno ni Marcos Jr.,
papunta ata to sa pagbabayad natin doon sa mga kasalanang nagawa natin nung tayo ay nanunungkulan, no? Nung tayo ang may kapangyarihan. Siguro ganun yung naisip nila. Kaya po diyan nag-umpisa yung mga mautog-mautog nila. Kaya po diyan nag-umpisa yung rally dito, rally doon. Siguro yung sa West Philippine Sea, EJK, ramdam nila doon papunta. At dito na din po sa Pogo. Saan po ba nagmula? Anong panahon ba nagmula? At sino po ba ang nagpapasok sa Pogo na yan? So siguro, pagka ipinagpatuloy o pag hinayaan nilang nakaupo ang mga Marcos o ang Pangulong Marcos, mahahalungkat lahat ito. At yun na nga po ang nangyayari, mga bossing. Simula po nung speech ng dating dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan, no? Simula po noon na sa pagkakasabi niyang malinis ang Pogo, winakasan naman din po ang Pogo sa panahon ng SONA ng ating Pangulo ngayon. Okay, no? Kaya ang mamamayang Pilipino po, mga kababayan, lalong nagagalak dito sa hakbang ng Pangulo. Dito sa in-announce ng Pangulo. At ano pa, siguro akala nung iba, naku, bandang huli na yata o hindi na yata sasabihin ng Pangulo yung tungkol sa Pogo. Anyway, mga kababayan, huling topic natin dito is bakit wala yung ICC. Meron din po akong pananaw dyan. Meron din po kaming pananaw ng Team MR kung bakit hindi nasama yung ICC doon sa SONA ng Pangulo. Pagpasok ng ICC. Sabi ni Tina B, yun naman ata plano nila noon pa. I-underestimate nila. In-underestimate nila si PBBM. Kala nila, kaya nila ipatanggal para matagal iupo si Sara. Umugong din po yan, mga kababayan. Iupo si Bongbong Marcos, no? Hayaang makaupo, tapos after 2 years, para less than 4 years na lang, yung iupo ni Sara Duterte at magkaroon ng tsansa ulit na makatakbo sa pangpanguluhan sa 2028, kumbaga style Gloria. Kaso hindi umubra. Ang backup po kasi, mga bossing, ang taong bayan. Pag taong bayan ang naka-back up, mahihirapan po sila dyan. Kahit Senador Robin Padilla, kahit si Bato de la Rosa, sino pa, kahit si Bungo pa ang naka-back up dyan sa mga yan, hindi nila kakayanin. Pagka taong bayan. Ang nangyayari po, lagi nilang ginagamit, taong bayan, kasi taong bayan ang nagpapamausog sa amin. Kada mausog nila, ayaw ng taong bayan na pumunta sila doon sa bayan ng mga yon, ng mga Pilipino. O di ho ba? Hindi na, wag din tayong mabibigla, mga kababayan, kapag yung talagang yung way nitong investigasyon sa Pogo, kasi hindi pa ho yan tapos. Hindi porket ban na ang Pogo, tigil na lahat ng investigasyon, tapos na naman yan, ban na hahagilapin pa po yung mga yan. At hahagilapin, no, kung sino talaga ang nasa tuktok, kung sino talaga ang mga promoprotekta diyan sa Pogo na yan. At isa sa nakikita natin na magiging patutunguhan, mukhang ang bagsak ho sa dating Pangulong Duterte. Siguro dadaan din kay Roque. Hindi siguro dadaan kay Roque. Malamang yan. Dadaan kay Roque yan. Mga kababayan. Yung pong siguro dapat kalimutan muna yata ni Attorney Harry Roque hanggat attorney pa siya. Yung alin po,
Yung yung pagpapatopless niya kay Ronnie Yang. Mahilig pong magpatopless si Atty. Harry Roque, no? Kaya yung iba sinasabi, Barbie daw. Hindi ako naniniwalang Barbie yun. Matigas yung pagkakasabi ni Roque na Matigas yung pagkakasabi ni Harry Roque na pataplesin natin. Tingnan natin kung mapapatopless si Ronnie Yang. Lalakwe. Kaya hindi ako naniniwala na Barbie si Roque, mga kababayan. Anyway, yan. Nakita nyo po, yung pagkakaiba ng dalawang Pangulo, dating Pangulong Duterte, sinasabi, maganda ang pogo, malinis ang pogo, walang mga kung ano-anong illegal dyan sa pogo, natunghayan natin, meron pala. No? Kaya naman, ang ating Pangulo ngayon, pangkasalukuyang Pangulo, stop pogo, ban pogo. 5 buwan para sa transition ninyo, tapos sibat na, tapos na kayo. Yung 5 buwan na yon, para maimbestigahan kung sino-sino yung mga may paglabag pa dito at mahuli yung mga protector at yung mga taong nasa likod nito. No? At hindi na po to surprise, mga kababayan.